Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Eto nga nakikita natin sa screen mga kababayan ay may kinalaman po sa pag-shutdown ng mga analog TV. So nako, ito mga kababayan ay malaking problema para dun sa mga network na gumagamit ng analog. Kasi mga kababayan, ito po yung panawagan ng NTC, National Telecommunications Commission, na i-shutdown na tong analog TV at ang gamitin ay ang digital terrestrial television broadcasting. Ayan mga kababayan, basahin natin tong balita. Preparations are now underway for the planned shutting off of analog television and transition to digital terrestrial television broadcasting. The National Telecommunications Commission sinabi nung Lunes. Ayan in a public briefing, sabi ni NTC Deputy Commissioner Alvin Blanco na etong preparations para sa integration are ongoing and that some TV networks are now offering digital TV boxes. Isa dyan, etong TV5 mga kababayan, itong ang kanilang sulit TV boxes. Meron din ang ABS-CBN dati, yung TV Plus, at itong GMA, meron din silang yung tinatawag nilang, tawag sa GMA? GMA box. Ito, the deadline for the shut-off was not delayed kasi nung parang kumalat na balita na nahinto pero hindi po, niliwanag yan ng NTC. At this point, we're preparing for the analog TV phase-out. We're looking for a working date for the shut-off and it's something that we need to study as we go along the preparation. Latest data from the NTC show that at least 18% or less than 1 million of Filipino households in Mega Manila are using analog TV. Meanwhile, Blanco said government is considering the possibility of granting subsidies for households that would be shifting to DTTB. Yung TV viewers, we encourage na mag-shift sa digital TV service. Mas magandang experience sa digital television, mas maraming programs, mas magandang signal, mas klaro. Other than that, mayroon din tayong early warning broadcast na makakatulong sa ating mamamayan pagdating sa emergency at mga disasters. Yan, we encourage everyone, let's all prepare for a full digital TV service, sabi ni Blanco. Noong 2017, the ICT National Information and Communications Technology Planning Chief George Tardio said we are targeting 4 to 6 years of simulcast before the analog shut-off. Noong November 2013, sabi ng NTC, naglabas sila ng memorandum circular on the standard for DTTB service. Yung DTTB, yan nga po yung digital service. Following an order of then President Benigno Aquino III for the industry to shift to digital TV using the Japanese standard. At ito namang GMA Network ay nagsabi na it was working on a digital terrestrial television technology far superior to those already out in the market. Ito nga GMA daw, pinag-aandaan na nila. Ito nga mas magandang digital service kasi di ba meron silang GMA box. So parang sinasabi nila na mas maganda, far superior yung ilalabas nilang digital service. Far superior dito sa existing na mga digital services. It has allocated 416 million to the project. So ayan po yung balita tungkol po sa pag-shutdown ng analog TV. Ngayon, ano ang magiging problema niyan? Ang isa sa mga apektuhan ay itong GMA. Ito mga kababayan, meron tayong babasahin na post ni Boss Joms, o credit kay Boss Joms. Sabi niya, yari na ang ratings ng GMA. Malawak lang naman sila sa analog. Ang TV5 patuloy na lumalawak ang digital TV signal para maabot ang mga probinsya at maabot ang serbisyo ng network sa pamamagitan ng mga programa ng TV5, lalo na ang Itbulaganan TVJ. Malapit na ang analog shut-off at yari na ang GMA7. Yari na ang tahanang pinasara. Baka mauna pa mag-shutdown ng tape bago ang analog signal. Ayan yung sabi ni ng isang Dabar Cards. So, yan mga kababayan yung mangyayari kapag na-shut off itong analog services, pinaka-apektado ay itong mga stations ng GMA. Ang dami pa naman nilang analog stations. So, kalakip niyan, syempre, pag naapektuhan yan, sigurado yung ratings ng GMA ay maapektuhan din. So, malaking problema to sa GMA, pero sabi naman nila, ito nagmamalaki sila nang ilalabas silang digital service ay di hamak na mas maganda raw. At mas, kumbaga, mas mapetmalo
kaysa dito sa mga existing na mga digital services ng ibang mga networks. So ito pa mga kababayan, kagabi po, yan, ay nagkaroon po ng party diyan po sa Clowns, Sugod Clowns mga kapatid. Nandiyan po syempre ang TBJ. Ayan mga kababayan, yung mga litrato diyan po sa sa Clowns. Actually kagabi nag-live si Models of Manila, nandun siya. Kasi hindi niya na raw inabutan ng TBJ, naabutan na lang niya si Mayor Jose. So nagkaroon lang sila ng parang get together at pasasalamat na rin dahil dun sa kanilang tagumpay nang nakuha nilang muli o bumalik sa kanila itong pangalan na inagaw nung nasa Gedli. Ngayon naibalik na. Kaya yan mga kababayan, nagkaroon sila ng get together dyan sa Clowns. Ayan Ayan mga kababayan. Saka yung yung ngiti ni Natasha, talaga na mga mararamdaman mo yung yung kasiyahan, no? Diyan sa nangyaring get together. Ayan mga kababayan, meron pa silang gurupi. Ayan, gurupi, Itbulaga. Ayan mga kababayan. Kompleto, nandun si Main. Susuot nila yung pangalang Itbulaga. Kasama nila yung mga empleyado ng TVJ Productions. At syempre, may kantahan, merong palaro. Ayan mga kababayan, yung nangyari kagabi dyan po sa Clowns. At eto mga kababayan, pag-usapan na rin natin, etong si Kanguso Walayan fan page. Si Kanguso Walayan fan page. O bakit Kanguso? Kasi itong Kanguso na to, hindi niya kaya mag-isa. Kaya ginagawa niya, nagunguso siya. Nguso ng ganon. Nagtuturo. Kaya nga Kanguso Tapos, wala nang alliance. Pinalitan ko na ng Walayan. Wala naman kasi to. Puro lang ito kasi ngak-ngak Ito si Kanguso Walayan fan page na yan. Ito, babasahin natin yung kanyang ipinost dyan sa kanyang Facebook page. Ito mga kababayan matatawa ka dito sa tulonggis na to. Paano ba naman? Ang kanyang followers maabot ng 56,000 ata nakuha niya malamang sa kumbaga follow to follow. Follow mo ako, follow kita. Parang sa YouTube, yung sub to sub. So, kaya dumami siguro followers nito kasi nga, ayun ang ginawa niya, yung follow to follow. Usong-uso yan Kaya marami kang followers pero hindi naman organic. Sabihin, hindi mo siya nakuha dahil gusto nila yung page mo. Nakuha mo sila kasi utang na loob. Kasi finalo ka nila, dapat i-follow mo rin sila. So, yan malamang ang dahilan kaya dumami followers nito kasi tignan nyo. Ang dami niyang followers, 56,000. Pero tignan nyo naman yung nag-comment. Yung nag-react mga kababayan, ilang oras na to, yung post niya, 15 hours ago, mag-isang araw na. Ang nag-react, 4 na piraso. Nag-comment 4. Kamag-anak pa ata niya itong mga nag-comment dito. So kaya ito mga pinagsasabi nito na, ito, basahin na lang natin para malaman nyo kung anong klaseng tao ito at gaano kabastos itong Kanguso Walayan fan page na to. Ano yung pinaglalaban mo? Tandang paurong para ka ring si Joey De Leon. Tumatanda na rin. Walang pinakatandaan. Dami kong tawa sa'yo, Batang Maynila to. It's FB. Mga 150. Kung Kanguso fan page kami, ikaw naman Bobo Milla fan page. TV Jerk, solid dump barkads at saksakan ka ng sinungaling. Ha 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 ha. Saan kaya ugali ng galing itong hinayupak na to? Personalan na yung ginagawa mo sa akin Ingat ka na lang at baka maglaho ka parang bula. Dapat dito sa mangmang na katulad mo minamas report at mawala ka na kay Meta. Abusado ka na sa pagiging content creator mo Ayan po yung iniiyak ni Kanguso Walayan fan page. Sabi niya, pinipersonal ko daw siya. Paano kita personal? Hindi nga kita kilala. Paano mape-personalin yung isang tao na hindi mo kilala at hindi nagpapakita? Nagtatago dun sa sa Kanguso na logo. Hindi ka nga magpakita Paano ka mapapersonal? Tapos ang alam mo lang, puro ka mass report, mawawala na kayo sa Meta. Di ba? Ito kasi mga bopols na ito mga kababayan. Kala nila, itong mga followers nila, maloloko nila. Tingnan nyo, ilan ba nag-comment? 4 na piraso. Paano ka makakapag mass report kung 4 na piraso lang?
yung tumitingin ng post mo. Pero mo, mag-isang araw na, oh. Tapos, 4 na piraso lang. Anong klase? Paano ka makapag-mass report niya? Mananawagan ka na naman dun sa mga, ano mo, sa mga tropa mo na pare-parehas kayo. Mga tulongges. Ha? Kaya ito mga kababayan, ulitin ko, kung kayo po ay mga legit number cards, paki-report po ninyo itong Kanguso Walayan fan page na ito. I-report nyo mga kababayan, fake page po ito. At sinasabi tayo raw ang sinungaling. Sino kaya sinungaling? So ayun mga kababayan, i-report nyo po itong Kapuso Alliance fan page. Pinalitan ko na po kasi pangalan niyan, ginawa ko ng Kanguso Walayan fan page. Ay wala pong kakwenta-kwenta ito, bastos po ito mga kababayan. Marami po itong mga post na paninira sa TBJ. At yung hindi ko makalimutan, nag-post po ito ng litrato ng libingan na may picture po ng TBJ. So masyado pong below the belt yun. Pwede nyo pong gamitin yun para ma-report itong tulonggis na ito. At i-report nyo na lang po ng fake page para po pare-parehas ang reason para po makita ni Meta. At ilang beses na rin tayo pinagbabantaan ito na baka maglaho tayo. Alam mo, ito lang masasabi ko, kung nawala man yung ibang mga pages ng TBJ Defenders, hindi ito dahil sa'yo. Talagang ganun ang ginagawa ng Meta. Hindi may iwasan na minsan magkakaproblema yung isang Facebook page, pero hindi yan dahil sa'yo. Paano ka magmamass report 4 na piraso lang nauuto mo. Kamag-anak mo pa ata itong mga So, ito mga kababayan, kung may pagkakataon kayo, i-report po nyo Kapuso Alliance fan page para mabawas-bawasan ng troll dito sa Facebook. So, ayun mga kababayan, tutok-tutok lang po kayo sa Batang Maynila Toys sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless.